Matthew 17:1 hanggang 9. At mapapansin po natin, nung nakita po ng mga apostol, yung tatlo, parehas propeta yon. Si Moises, si Elias, ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, may nagsalita po ng tinig. Ang sabi, siya ang inyong pakinggan. Yung anak na kinalulugan ng Ama, siya ang inyong pakinggan. Hindi si Moises, hindi si Elias, yung isang propeta, na isasauli niya yung mga magulang, yung puso panumbaliin. So ito'y nagkaroon ng katuparan na pinabalik ng Panginoon ang kanyang mga apostol, yung ating mga magulang. Doon sa aklat ng Matthew 19:27 down ng 28. Kaya ang naging pangako po doon sa mga apostol, kapag sila'y uupo na sa luklukan, hatulan po kaya hatulan po sila doon, yung 12 tribo. Yan. Ngayon, mapapansin po natin yung salitang siya ang inyong pakinggan. At pagtakay, kung ating pong susuriin, may prophecy po na doon sa Deuteronomio 18:18 na mayroong binanggit po doon na ang Diyos ay meron po siyang ititindig. Yung itatayo ng patitindigin na o patatayo na gaya ko na propeta, pagdating doon sa aklat ng Gawa, kung sino ho yun, mas maganda po babasahin ko Pasinin po ninyo, Acts 3 verse, ganito po ang pagkasabi. 20, umpisa ko po sa 20. At upang kaniyang isugo ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Tunay sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta gaya ko. Pansinin po nyo, gaya ko. Sino ho yun? Yung itinalaga, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At meron pong pahayag po rito tungkol sa itinilaga. Ang sabi po rito, sa gitna ng inyong mga kapatid, siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na nasa inyo'y dito maliwanag po. Kaya ito po'y karugtong po doon sa aklat ng Matthew. Siya ang inyong pakinggan, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sa tinatawag na iba't ibang kapanahunan, pagdating po sa mga pagsusubo po ng Panginoon, alam natin ang sinugo ng Diyos sa bayang Israel para palayain ang bayan ng Diyos si Moises. At hanggang lumalakad po ang panahon, meron po siyang sinugo na kapatid si Eliseo. At ito ay ibinigay po ang tinatawag na balabal kay Eliseo ni Propeta Elias ayon sa laman.
Ngayon, mapapansin po ito sa prophecy sa aklat mo ng Malakias. Hindi na po literal na Malakias, Ilyas yun. Spiritual na po yun. Kasi, pero mo, isasauli ang lahat ng mga bagay. Sino magsasauli ng lahat ng mga bagay? Dahil, kanya yun eh. Simula pa ng itatag ang limutan. Yung kanyang pinili yun eh. Isasauli niya. Kasi kanya yun eh. Kaya, doon naman sa sinasabi sa huli sa Malakias, yung mga anak, yung mga anak naman, paano nung balikin yung mga magulang? Yung anak yun yung anak. Sino itong anak pagdating sa panahon Kristiyano? Ito'y nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng mga apostol. Nung sabihin po, humanap kayo ng 7 lalaki na mga puspos ng Espiritu Santo. At ito po ay hinarap sa mga apostol. Isa nandiyan si Esteban. At nandiyan si Felipe. Hindi Felipe apostol, Sa madalit sabi, 7 po yan. At ito po ay nilehans po ng mga apostol. Ang tawag po sa ministeryo na ibinigay sa 7 ito. Ito ang ministeryo ng salita. Hindi ko sinasabi 7 thunders. Sila'y itinilaga sa ministeryo ng salita. At sa kailang tinatawag na pag-aaral, mga kapatid, meron pong mga sumampalataya. Lubhangang dumami. Sino itong na kanilang inanumbalik? Ito po yung mga sacerdote. Aklat ng Gawa 6. Nandun sa 8. Mga sacerdote, alam po natin, mga matatanda yan eh. Kaya nasa Biblia eh. Yung mga sacerdote, utos ng Diyos, magtanong kayo sa aking mga sacerdote tungkol sa aking mga kautusan. Kaya pinanumbalik itong mga matatanda na mga bata. Na kaya nagkaroon po ng katuparan, pero hindi na nahuhulugan, mga kapatid ko, na hindi yung huling Ilyas, yung huling Ilyas pa rin, kinasasama lang ang 7 mga lalaki. Batay po sa paghanap sa pahayag ng mga apostol. Pero sa bandang huli, ay talagang ang Kristo na huling prophet o huling Ilyas, batay doon sa aklat ng Gawa 3, na upang panumbalikin niya yung dati na mga itinatag nung una o tinawag na ng Panginoon. Kasi kanya yun eh. Ngayon, kung kukunin po natin, papasok sa huling kapanahunan. Ngayon, yung huling kapanahunan, papasok doon sa tinatawag na 7 churches. Sa 7 churches, yung ikapitong anghel, siya po yun, ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi doon sa ikapitong anghel, na anghel sa Laodicea, marami pong umaangkin yan, na ikinakapit sa kanilang sugo. Hindi umano, katuparan daw, yung sugo nilang pinalitaw ng Diyos 1914. Pati si Kay Buloy Inilagay niya yung kanya sarili na ikapitong pansihero sa Laodicea. Ako, dami nag-aangkin. Maraming nag-aangkin. Bakit nailalagay ang kanilang mga sarili? Sapagkat hindi nauukol sa kanila ang pagkaalam ng hiwaga. Meron pong pinagkalooban talaga. Ngayon, siyempre, iba naman ng mga kapatid. Siyempre, sa katatago ng katatago ay paitawin si Kristo. Anong pinipresent? Nasuko sa huling araw, kapitong anghel, si kapatid Branham. Ayan, katatago ng katatago. Okay na kapagtago eh. Okay lang yun.
Utos nga ni Kristo eh, diba sabi sa mga apostol? Inutusan sila, huwag ninyong sasabihin. O, mga apostol ka, inutusan hanggang bumangon ang anak ng tao. O, pero, pwede mong itago, mga kapatid, kung ang isang kapatid, ginagamit ko yung termino kung siya'y aso. Ha? Kasi ang aso hindi makapag ibigay ang perlas din eh. Yung lihig ng Diyos eh. Pero kapag siya ang layunin niya ay malinis, talagang nakita yung layunin, talagang yung paghanap, ay marapat ihayag mo doon yun. Ihayag mo kung sino ang ikapitong anghel. Pati na yung nagsabi. Kaya ako minsan natutuwa ko tuloy ako eh. Ha? Pasensya na. Eh, gusto ko yung okay. Kasi po, ano ka kay Brother Magellan para makaswede siya. Kung kaya pa kay Brother Francis po, kaya lang tayo ng 5 minutes for question. Okay na? Hindi si Brother Magellan mo na mag-represent sa mga Question na answer kay Brother Magellan? Hindi. Share ng 5 minutes. Mag-ano ng 5 minutes kay Brother Francis na question. Ilang minutes si Brother Magellan pa? Ako, 10 minutes. Susuga ko lang yung frame rate. Maganda yung ano eh, malagay 4, 5, 6. Wala yung projector.